Harry eh. Wala pa nga pala Hindi, ebidensya yun lang naman, eh. sila lang naman sinabi ng Quadcom. Sabi ko mukha lang naman ganun yung planong gawin. Eh, Mukhang talagang tutuluyan talaga. may alam ka ba, Sir Ronald, na hindi namin alam? Ha? May Mm. alam ka ba dito na hindi natin alam? Nakakatakot yung samurai sa likod mo. Actually, may basis naman yung legal case. Dahil marami namang katibayan linking him to Pogos eh. Diba? Tsaka yung mga arguments niya ay medyo doesn't hold water. Na hindi naman siya abogado, na wala siyang kinalaman. Eh may mga nakuhang papeles eh doon sa PORAC, yung Pogo Hub. So tingin ko dati sila para sampahan siya ng kaso. Ang problema, ang bagal. No? Ang bagal. Sampahan ng kaso. Yung nag-threaten sa kanya na sampahan, yung PAOK, mukhang natanggal na. Nauna pa sa kanya natanggal. Casio ba yan? Yung Oo. parating nasa kabilang channel. Sabi ko, wait, may Oo. sponsor na ba ng watch itong... Bakit parang Casio? Yung Oo. pala, tao pala, pangalan ng tao. Yun, akala ko, it's the watch sponsorship deal. Siya pa yung naunang natanggal eh. Oh. Na overexposed, Oo. nakaka-TV sa mga iba-ibang channels, no? Mark, tanongin ulit kita. Mark, mukhang wala naman na umabot sa iyo eh. Wala man ng greetings, wala man lang shareholders, ano. May galit ka ba, Mark? Since O galit nga eh, wala talaga, man lang dividendo at the end of the year. 13th month, wala eh. Parang hindi greetings family nga eh. lang, Kaya wala nakakasama eh. ng loob eh. Oo Greetings eh. kasi. Hindi yata siya natuwa doon sa billboard eh. Nung pinabillboard ko eh. Baka Yun. kaya nagtatampo siguro. Wait, Ba't ko wait. daw nilalabas sa public yung mga ganong bagay daw. Kaya siguro ako hindi binigyan ng pamasko. Sir, Sir Mark, Eh, siguro matanong ko lang, parang madadamay din yata yung kanyang misis, no? Anong posibleng ikaso ba sa Ronald? Doon sa kanyang misis daw. Na madadamay ba doon sa buong ano na to? Sa buong Well, issue na to, yung yung misis kasi kanyang niya, kanyang may bahay. yung misis kasi niya ay head nung kanilang company na na-link sa Pogo. Kaya pwede siyang idikit. No? Pwede siyang kasuhan. Pero for now, yung kaso ng kanyang misis ay contempt. Pero yung contempt kasi, pag wala na yung Quadcom, wala na rin yung contempt, no? Kaya hindi ko sigurado. Pero yung possible cases, tingin ko may basis yun. Dahil nga, yung company nila, no, na biglang lumobo yung assets, ay yung misis niya yung isa sa head. At mismo si Harry ang naglaglag sa misis niya. Inamin niya, yung misis niya ay head ng company na yon. Ah, whether magsasampa ng kaso yung gobyerno is another thing. Dahil medyo mabagal nga yung gobyerno. time na maano na yung kaso na yun, may Dubai na Dubai residency ng ma-approve dyan sa Ronald, di ba? Um, Oo. Ang problema, kung nandun si Mr. Supranational, baka masikip. Sir Ronald, Sir Ronald, in the spirit of vacation, Sir Mark, can we transition to our di ba si Sir Ronald, Yung isa pa doon sa Quadcom eh. 'Di ba kasi nire-recommenda nila sampahan ng kaso itong si Roque sa human trafficking and all that yung relation niya sa Pogo. Ang isa pa na hindi ganun kasing ingay, yung sa Empire 999 eh. Yun din eh, recommends the filing of appropriate charges doon sa mga Chinese nationals involved sa may-ari nung Empire 999 na hulian ng Sir Mark, 3.6 mukhang billion na Shabu sa Mexico and all incorporators ng Empire 999. Nung binabasa ko yung article ng Rappler, yung A.D. Yang na isa sa mga incorporator ng Empire 999, ang daming niyang ibang korporasyon na kasama siya na maraming links kay Michael Yang eh. Ewan ko ba't hindi siya ganun nagiging malaking masyadong news. Ito yung sinabi nung sa Rappler eh. Merong isang corporation, Mexico 999, real estate company. Ang kasama doon ni AD Yang, si Lincoln Ong sa Farmally. Realty pa rin. Ang kasama namin ni AD Yang, yung Jason Uson, tsaka si Rose Nonolil. Nasa Farmally pa rin, na asawa ni Lin Wei Xiong. Parang konektado konektado kay Michael Yang lahat eh. Lahat ng mga, and para sa akin nga, sinabi din naman ni Congressman Barbers na yung naging ugat nga nitong Quadcom is doon sa 3.6 billion na shabu na nahuli sa Mexico eh. Kino-question nila si Mayor Teddy Tumang, yung mga incorporators nga doon, tsaka lahat ng mga naging involved doon.
So sa akin sa akin mas magandang i-communicate siya ng government na as a war on drugs eh. Kasi ang kalaban mo mga malalaking Chinese drug lords eh na nahulian mo ng ganung kalaking mga illegal drugs. So, hindi ganoon na iko-connecta ng mabuti, hindi na ko-communicate ng mabuti. Pero kitang-kita doon sa report ng Quadcom eh. Yung yung mga korporasyon, yung network ng mga korporasyon, yung mga incorporators doon and how it all leads na parang lahat pasok si Michael Yang, pasok doon sa grupo nila. Kaya maganda matutukan sana. Kaya itong sa article ng Rappler, doon na-explain sa akin ng mas malinaw kung ano yung nangyayari. Ikaw, Sir Ronald, what do you see in terms of direction of this Quadcom? Was this all a pre-election drama and all, and mukhang magpo-fold na ito soon, or you think there could be behind the scenes still a push to maximize whatever has come out so far? And baka papunta pa tayo sa exciting part. Medyo very compelling yung output ng Quadcom. Biro mo, ang output nila ay yung dating presidente ay nasa sentro ng criminal syndicates involving pogos, drugs, EJK, money laundering, human trafficking. No, hindi yung basta-basta, di ba? Yung ganong klaseng output. Ang problema, ang recommendation nila, kasuhan ng crimes against humanity, invoking the international humanitarian law provision ng ating judicial process laban sa mga Duterte at sa kanilang mga alipores na in a way pwedeng gamitin ng mga Duterte para i-invoke yung principle ng complementarity para wag papasukin ng ICC. No? Dahil similar case eh. Pwedeng sabihin ng Duterte, teka, mayroon na kaming similar case dito sa Pilipinas, crimes against humanity. So, in the spirit of complementarity, wag na Paunahin papasukin mo yung na yan. ICC. Oo, at alam naman natin gaano katagal ang proseso ng mga kaso rito sa ating bansa. At ang daming kanyan, appeal, motion for reconsideration, hindi pa kasama diyan yung usapin ng corruption ng ating mga judges. Tapos malamang aakyat pa yan sa Supreme Court. Karamihan sa Supreme Court mga appointee ni Digong. So, ang pwede naman nilang kasuhan si Digong ng drugs, pwede nilang kasuhan ng graft and corruption, pwede nilang kasuhan ng homicide, murder, di ba? Pero sana yung pag-invoke ng international humanitarian law o crimes against humanity, sana wag muna nilang isampa. Hintayin muna nila yung ICC. Dahil parating naman yon sooner than later in the next few months. 'Di ba? Para hindi ma-invoke yung complementarity against the ICC. Kaya sana mas maging circumspect yung gobyerno, yung Quadcom at yung DOJ dito sa usapin ng crimes against humanity rito. Kahit merong basehan, pwede pa naman nilang isampa yung ibang kaso. 'Di ba? Homicide, murder, pwede nga serial killing dahil yan naman yung pinakamalaking serial killing sa ating sa ating mundo, no? Pwedeng gamitin nila yung drug cases, no? Kung talagang nakita nilang involved sa drug si Digong with Michael Yang, 'di ba? Yung Pogo, sampan nila kay Digong. So maraming pwedeng isampang kaso no? Money laundering. Sir Ronald, yun yung complementarity kung saan magbubuking yung Quadcom, ICC comes in with more justification, or each of them compartmentalized, di ba? Like ICC goes on the most serious mass atrocities, crimes against Yes. humanity, and then maybe Quadcom Yes. goes on the secondary, less heinous, but Yes. less heinous crime. So you can have a new complementarity approach if they know how to Tama. negotiate. Tama. Mhm. Exactly. Now, Sir Ronald, obviously, when it comes to the ICC issue, when it comes to Quadcom issue, lala ICC, pinagtatawanan pa rin tayo, Sir Ronald. Every time nagpo-post ako sa TikTok, kamusta na po yung September? Sabi ko, katulad nga sabi ko, kasi Scorpio, di namin sinabi anong taon yung September na yan. So, kung magtatrollan din tayo, magtatroll din ako. Basta Sir Ronald, every time nasa TikTok ako, kamusta po yung September? Ano natin? Hindi pa natin Ah. sinabi anong taon. 20 years of journalism. Pero nagpapaalala naman sa atin mga DDS eh. Actually, sila lang. Pero may mga dilaw din na galit sa akin, ginagamit niya sa akin. Sabi na si Darian ay ano,
agitator Pero, or sensationalist. pero yung galit naman sa'yo, iba. Ay, hindi. Ayan. Sir Ronald, mamaya na off the record natin i-share yung ating mga heartaches and crestfallen moments. Maraming hugot yung Mark ha, si Sir Ronald itong Christmas na ito, itong holidays. Kaya sabi natin, samahan natin, kawawa naman. Um, no, seriously, Sir Ronald. But one thing, perhaps, we kind of got right, and especially you, Sir Ronald, is that finally we're seeing these numbers of Sarah really, really on a downhill. So, if I, would it be sensible to say Sara Duterte was the biggest political loser of 2024 in terms of where she started or where she could have been and where she has ended up so far? That doesn't mean tapos ng usapan. That doesn't mean that she's irrelevant. That doesn't mean na she still doesn't have strong residual support in certain areas. But quarterly pa lang, 20 points down in Visayas, 13 points down in Mindanao, 10 points across the country, barely over a quarter in NCR. I mean, these are horrendous numbers, Ronald and Mark, no? For a Duterte. You would imagine a net 70, 80. She has a net 22. I mean, it's a pathetic number for a Duterte compared to expectation, let's say, a year ago even. Yes, yes. Definitely, siya yung biggest loser. Pero parang humahabol si Speaker. No? Humahabol sa kanya si Pero, Speaker. Sir Ronald, loser means you had something and then you lost it. Yung you didn't have something and then you still don't have something. Medyo malapit din si Kibuloy. Actually, pag bumabanat Si ako, Kibuloy din. medyo hindi halata. Pero si Big Arm, parang halata yung kanyang banat eh. Mine is very technical, very my graph, my reference point. Pero alam mo, isang problema ni BBM, kumpara sa ibang presidente, kumbaga at this time, no, at this time ay kumpara kay siya lamang ang medyo hindi ganun kataas. Kumpara halimbawa kay FBR, kumpara halimbawa kay Pinoy, kumpara kay Yeah, Digong, kaya no? Digong yan. Ang medyo lamang lang siya kay Kwan eh, kay Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Lahat naman, pati si Romualdez Ah, naman. so dapat wake up call din yan kay PBBM. Ibig sabihin, kahit hindi ganun kalaki yung binaba niya kumpara kay Vice President Sara, ah, he's also not in a good place, 'di ba? Lalo na in terms of endorsing power, no? So, kailangan din niya magayos. So, baka nag-mutual destruction lang sila, hindi ba? I mean, they kind of destroyed each other, right? Nangyari yung... Well, partly. Pero ang problema kasi, ang daming mga sinasabi ni PBBM sa, halimbawa, yung dalawa niyang SONA, pero wala namang implementation. Di ba? Halimbawa, itong kanyang banat sa mga kartel, na ngayon ay dinadala na rin ni Speaker, pero parang, nasaan yun? Nasaan yung, nasaan yung offensive mo sa mga cartels? No? Ikalawa, food inflation is still very high. Di ba? Yun ang mahalaga sa mga tao, yung sikmura eh. We have the highest self-rated poverty in almost 2 decades. So, kailangan may gawin ka, di ba? Where's the beef? Di ba? Yun ang tanong, where's the beef? Where's the bigas? Pinagmamalaki Where's natin, the we're the 20 fastest peso growing bigas? economy, the fastest growing economy in the region. So where is it, no? Yun yung problema. Kaya nagiging vulnerable sila sa mga atake. Lalo na dito sa budget na ito. Na inamin naman ng Malacanang, kailangan nilang ayusin para dun sa mga unconstitutional provisions. Ibig sabihin, inamin ng Malacanang na may unconstitutional Yeah, provisions I yung know. uh, Yeah. yung budget. So, ayusin nila, no? Baka kinakailangan nila ng better coordination with the different branches of government. No, baka kinakailangan nilang at the very least to pump prime key elements of the economy para at least bumaba naman yung food inflation. Dahil sikmura yan eh. Sikmura yan eh. So, yun. Kaya, yes, mas dramatic ang pagbaba ng Vice President. Pero, hindi rin ganun kaganda yung ratings ng presidente. No? Mark, Ano na compared to other presidents? uh, since nagpa-popcorn si Ronald dahil nag-mutually destruction yung itong dalawa na yan. Mark, shoutout kay no, speaker. Mark, hindi kita Happy New Year! Happy New Year! Shoutout kay Kay Speaker Martin. BBM. No, Yeah. Mark. Romualdez. First, pag-usapan natin,
Mark, Ah, honestly, are you surprised by where the Dutertes are finding themselves? Again, hindi natin sinasabi na tapos ng usapan. But remember, a year ago, we were talking about Baste stepping up to the plate. A few months ago, people were talking about three Dutertes running for Senate. Ngayon, wala. Medyo numbers are not really good in the House of Duterte, right? And if there's one thing I'm gonna say to Ronald in response, although I'll build on that later, and is well, the difference is BBM still is in charge of everything, right? He's still the commander in chief. He still has the levers of power. Sarah lost DepEd. Sarah is so marginalized. She has all of this Democles sword over her, and her approval, her only thing that she could have leaned on, which is the political cabinet, was also going away. So I think at least you can say BBM has a very huge fallback, which is the state machinery, right? Which Sarah doesn't have at this point. Mark, are you surprised by how things are going? Or maybe you see it differently from us? Hindi, definitely malaki yung binaba. Tama yung sinabi ni Sir Ronald. Kasi hindi natin siya narinig magsalita nung eleksyon eh. We have no idea kung anong klaseng politiko ito, anong temperament nito. Wala tayong idea. Alam lang natin anak ni Digong, alam lang natin kung ano yung ginagawa sa Davao, tinutuloy niya kung ano man yung ginagawa ni Digong doon. Pero when under pressure, nung yung tao niya ay tatapon na sa correctional or ilalagay na doon lumabas kung anong klaseng yung temperament niya na may pagka unstable eh. Kumbaga para sa isang leader, ang hirap asahan sa mga mabibigat na sitwasyon, sa mga under pressure na situation. Siguro malaking factor 'yun. Yung mga ibang tao, lalo na yung hindi naman masyadong updated sa DDS at sa mga nakita nila yung medyo na turn off sila doon sa side na yun ni Sara eh. Kasi it's unbecoming of a vice president at bihira na nga natin siyang marinig magsalita. Nung nagsalita pa siya, doon pa lumalabas yon. Tapos maririnig mo yung mga Mary Grace Piatos na yan at lahat ng mga na yan.